Noong huling bahagi ng dekada ng taong 1940 sa South Africa, ipinatupad ng pamahalaan ang mahigpit na apartheid, isang sistemang naghihiwalay sa mga tao batay sa kanilang lahi. Ang sistemang ito ay nagbibigay ng maraming pribilehiyo at magagandang trabaho sa mga puti, habang minamaliit at pinagkakaitan naman ng maraming karapatan ang mga Black South African. Dahil sa matagal na pang-aapi, bumuo ang mga lumalaban sa apartheid ng isang kilusan na tinatawag na African National Party, o ANP, upang wakasan ang diskriminasyon at maibalik ang pagkakaisa sa bansa. Ang pangunahing tauhan ay si Tim Jenkin, isang puting aktivista na tumutulong sa kilusan. Isang araw, nagtungo si Tim sa isang mataong pamilihan habang may dala siyang dalawang malaking bag. Iniwan niya ang isa malapit sa basurahan, at ang isa naman ay sa tabi ng isang sasakyan. Pagkatapos nito, sinenyasan niya ang kanyang kasamahan na si Stephen Lee upang simulan ang kanilang plano. Lumalabas na ang mga bag ay may lamang mga pampasabog na plano nilang i-detonate ngayon. Matapos nilang ikonekta ang mga wire, dalawang pagsabog ang naganap, ngunit walang nasaktan. Sa halip, daan-daang leaflets ang kumalat sa buong pamilihan. Naglalaman ito ng propaganda message laban sa apartheid government. Sinubukan ni Tim at Stephen na tumakas, ngunit agad silang nahuli ng mga pulis. Kalaunan, habang naghihintay ng paglilitis, palihim na nakapasok sa silid ni Tim ang kanyang asawa at binigyan siya ng pera na maaari niyang gamitin sa loob ng bilangguan. Nagpaalam ito sa kanya, at nangakong mananatili sa kanyang tabi. Hindi nagtagal, pumunta si Tim sa banyo, itinago ang pera sa isang lagayan ng tabako, at pagkatapos ay itinago ito sa kanyang puwitan upang hindi makita ng mga gwardya. Sa panahon ng court hearing, pinagalitan ng hukom sina Tim at Stephen dahil tumutulong sila sa mga Black South African, sa halip na kampihan ang sarili nilang lahi. Bilang parusa, hinatulan si Tim ng 12 taon sa bilangguan dahil siya ang gumawa ng mga bomba, habang si Stephen naman ay nakatanggap ng 8 taong pagkakakulong bilang pagiging kasabwat. Hindi nagtagal, ang dalawa ay dinala sa Pretoria Prison, isa sa mga pinakamahigpit na bilangguan sa South Africa. Pawang mga puting bilanggo lang ang naroon, ngunit higit na kinamumuhian ng mga opisyal ang mga bilanggong political activist kaysa sa mga mamamatay tao. Personal silang sinalubong ng warden at agad silang tinawag na mga traidor, bago sila ipinasa sa mahigpit na opisyal na si Menhir. Dinala sila nito sa loob ng bilangguan, at ipinaliwanag niya ang mga patakaran sa lugar. Habang naglalakad, maingat na nagmasid si Tim sa paligid at napansin niya ang mga automatikong rehas na pinto, maraming nakakandadong tarangkahan, at iba pang mahigpit na sistema ng seguridad. Makalipas ang ilang sandali, dinala sila ni Menhir sa kani-kanilang selda, na may matibay na rehas na pinto at isa pang makapal na pintuang bakal. Nang gabing yun, hindi mapakali si Tim at halos hindi siya makatulog. Sa halip na tanggapin na lamang ang kanyang sentensya, tahimik niyang pinagmasdan ang mga kandado sa kanyang paligid at nagsimulang mag-isip kung paano siya makakatakas. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, nakilala ni Tim ang isang matandang political prisoner na nagngangalang Dennis Goldberg, isang respetadong aktivista na hinatulan ng 4 na habambuhay na pagkakakulong. Ipinaliwanag ni Dennis ang pagkakaiba ng mga ordinaryong kriminal at mga bilanggong politikal sa Pretoria Prison. Ang mga nakasuot ng asul ay mga notorious na kriminal, habang ang mga nakasuot ng kulay abo naman ay mga aktivistang lumaban sa apartheid. Hindi nagtagal, sumama rin si Stephen sa kanilang usapan at nagpalitan silang 3 ng kwento tungkol sa kanilang kalagayan. Samantala, isang French-Australian na bilanggo na nagngangalang Leonard, ang palihim na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Kalaunan, sa lugar kung saan sila nag-eehersisyo, ipinaliwanag ni Dennis kung bakit halos imposibleng makatakas mula sa Pretoria Prison. Ang mga panlabas na pader ay mahigit 30 talampakan ang taas, may mga searchlight na nakabantay sa bawat sulok, at may mga armadong sniper sa mga tore araw at gabi. Ayon sa kanya, maraming bilanggo na ang nangarap tumakas, ngunit kalaunan ay sumuko rin sila. Pagkaalis ni Dennis, nilapitan naman ni Leonard sina Tim at Stephen. Hindi tulad ni Dennis, naniniwala si Leonard na posibleng makatakas. Nag-alok si Leonard na tutulungan sila, ngunit ang kapalit nito, dapat ay isama rin siya sa kanilang plano. Kalaunan, inilabas ni Tim ang lagayan ng tabako na naglalaman ng pera, at palihim itong ipinasa kay Dennis upang itago. Itinago naman ni Dennis ang pera sa loob ng mga tubo ng toothpaste, upang hindi ito makita ng mga gwardya tuwing nagsasagawa sila ng paghahalughog. Makalipas ang 23 araw, nagsimula ng masanay ang 3 sa kanilang buhay sa bilangguan. Isang gabi,
Habang nasa kanyang selda, nagsindi si Tim ng apoy, sumilip sa keyhole ng rehas na pinto, at sinubukang makahanap ng kahit anong kahinaan dito. Lumipas ang mga araw at lalo siyang naging determinado na makaisip ng paraan upang makatakas. Isang gabi, bigla siyang nakaisip ng ideya. Gumamit siya ng papel upang sukatin ang lalim at haba ng keyhole. Naisip niya na kung makakagawa siya ng kopya ng mga susi gamit ang kahoy, baka mabuksan nila ang mga pinto. Kinabukasan, habang naliligo, sinabi niya ang kanyang ideya sa kanyang mga kasamahan. Hindi kumbinsido si Leonard at naniniwalang hindi ito gagana, ngunit tiniyak ni Tim at Stephen na posible ito. Iminungkahi ni Tim na kaya niyang makakuha ng kahoy mula sa workshop, ngunit kailangan muna niyang makita ng mabuti ang orihinal na mga susi. Kalaunan sa kantin, sinimulan nila ang kanilang plano. Gumawa ng gulo si Leonard, at nang dumating si Manhir upang alamin ang nangyayari, nagkaroon si Tim ng pagkakataong pagmasdan ang hugis ng mga susi na nakasabit sa sinturon ng opisyal. Mula noon, hindi na pinalampas ni Tim ang anumang pagkakataong makita ang mga susi, maging sa harapan ng bilangguan, o sa kanilang mga pagtitipon tuwing umaga. Sa wakas, matapos ang ilang linggong pagmamasid, nakagawa si Tim ng mga kopya ng mga susi sa papel. Sa ika-74 na araw, habang nagtatrabaho sa pagawaan ng bilangguan, palihim na kumuha si Tim ng maliliit na piraso ng kahoy at papel delya. Itinago niya ang mga ito sa loob ng kanyang container, at binalutan ng tela upang hindi gumawa ng ingay kapag iniinspeksyon. Ngunit sa kasamaang palad, niyuyugyug ng mga gwardya ang bawat container upang matiyak na walang ipinagbabawal na bagay sa loob. Nang suriin ni Manhir ang container ni Tim, halos hindi siya makahinga sa sobrang kaba. Napansin agad ng opisyal ang kanyang pagkabalisa, at ilang beses na malakas na niyugyug ang container. Sa kabutihang palad, napigilan ng tela ang anumang ingay, kaya kalaunan ay pinayagan din siyang umalis ni Manhir. Matapos ang muntik na pagkakahuli, dumiretso si Tim sa kanyang selda at sinimulan ang paggawa ng kanyang unang prototype. Oras-oras, maingat niyang hinihiwa at hinuhubog ang kahoy, hanggang sa tuluyan itong maging kahawig ng totoong susi. Kinakabahan niya itong ipinasok sa keyhole, at sa kanyang pagkabigla, gumana ito ng maayos. Ngunit nang mabuksan niya ang rehas na pinto, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumalabas na ang metal na gate ay walang keyhole sa panig niya, kaya kailangan nila itong buksan mula sa kabilang panig. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Tim sa kanyang mga kasama ang problema. Kailangan nilang gumawa ng isa pang susi, at humanap ng paraan upang mabuksan ang ikalawang tarangkahan mula sa labas. Matapos ang ilang linggong pagsisikap, matagumpay siyang nakagawa ng isa pang kahoy na susi. Pagsapit ng ika-100 araw, nagkaroon sila ng pagkakataong subukan ito. Habang naglilinis ng pasilyo ang mga lalaki at walang guwardyang nakabantay, sinamantala ni Tim ang pagkakataon upang subukan ang bagong susi. Hindi ito kasing ganda ng una, kaya kinortehan at pinakinis pa niya ito. Sa pagkakataong yun, kasya na ang susi at bumukas ang pinto, dahilan upang matuwa silang lahat. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, isang malaking problema ang dumating. Nang subukan ni Tim na bunutin ang susi, nabali ito at naiwan ng isang bahagi sa loob ng kandado. Nagpanik ang mga lalaki, at mas lalong lumala ang sitwasyon nang mapansin nilang may paparating na gwardya sa pasilyo. Habang nagbabantay si Leonard, desperadong sinubukan ni Tim na alisin ang naputol na bahagi ng susi. Ilang segundo bago dumating ang gwardya, tuluyang nakuha ni Tim ang ebidensya at naisara ang pinto sa tamang oras. Nang gabing yun, matapos makapasok ang lahat ng bilanggo sa kanilang mga selda, dumating si Manhir para sa regular na inspeksyon. Napansin niya na nakausli ang bahagi ng kandado sa selda ni Tim, ngunit hindi niya ito masyadong pinansin at basta na lamang isinara ang pinto. Sa loob ng selda, nakahinga ng maluwag si Tim. Isang hapon, pinayagan ng mga bilanggo na tumanggap ng mga bisita mula sa kanilang pamilya. Sa wakas, nakita ni Leonard ang kanyang batang anak matapos ang mahabang panahon. May salaming pader na naghihiwalay sa kanila, ngunit naputol ang kanilang emosyonal na pagkikita ng aksidenteng mahawakan ni Leonard ang salamin. Agad na tinapos ni Manhir ang kanilang pagbisita, at ipinakita kung sino ang may kontrol sa bilangguan. Bago umalis, iniabot ng anak ni Leonard sa kanya ang isang saranggolang ginawa nito. Sinubukan ni Leonard na magpakatatag, ngunit nang tuluyang lumayo ang kanyang anak, makikita sa kanyang mukha ang matinding lungkot. Pagsapit ng ika-142 araw, nagtipon ang tatlo upang pag-usapan ng pinakamalaking problema sa kanilang plano.
Kahit mabuksan nila ang mga pinto ng kanilang mga selda, kailangan pa rin nilang kontrolin ang mga susi mula sa malayo dahil nasa labas ng mga rehas ang mga kandado. Iminungkahi ni Leonard na gamitin ang tali ng saranggola upang mahila ang susi, ngunit na-realize nilang hindi kayang paikutin ng string ng maayos ang kandado. Biglang napansin ni Stephen ang isang walis na nasa malapit, at nakaisip siya ng ideya. Palihim nilang sinukat ang distansya sa pagitan ng mga rehas at ng kandado gamit ang handle ng walis, ngunit halos hindi nito naaabot ang kandado. Kung makakabit nila ang kahoy na susi sa dulo ng handle at magagawa nila itong paikutin, maaari nilang mabuksan ang pinto mula mismo sa loob ng selda. Kinabukasan, habang nasa pagawaan si Tim, napansin niya ang isang makinang pantahi, at nakaisip siya ng paraan upang gumawa ng katulad na mekanismo. Agad siyang bumalik sa kanyang selda at gumawa ng kaparehong mekanismo, na pagkatapos ay ikinabit niya sa handle ng walis. Nang gabing yun, inilagay ni Tim ang kahoy na susi sa dulo ng walis at sinubukan itong gamitin. Dahan-dahan niyang ipinadaan ang susi sa pagitan ng mga rehas patungo sa kandado sa labas. Sina Stephen at Leonard ay kinakabahang pinanood ito mula sa kanilang mga selda, habang pilit na inaayos ni Tim ang posisyon ng susi. Sa huli, pumasok ang susi sa kandado. Maingat na pinaikot ni Tim ang handle ng walis, at bumukas ang kandadong bakal na pinto mula sa labas. Ngunit habang sinusubukang hilahin ni Tim pabalik ang susi, natanggal ito at nahulog sa sahig ng pasilyo sa labas ng kanilang selda. Halos mapatalon sa kaba si Tim dahil kapag nakita ng mga gwardya ang susi, agad na mawawala ang kanilang buong plano. Mabilis siyang nag-isip at nilagyan ng chewing gum ang dulo ng handle ng walis, saka dahan-dahan itong ibinaba patungo sa nalaglag na susi. Matapos ang ilang nakakakabang pagtatangka, tuluyang dumikit ang chewing gum sa kahoy, at maingat na iniangat ni Tim ang susi pabalik sa loob ng kanyang selda, ilang segundo bago bumalik ang mga gwardya. Kinabukasan, habang nanananghalian, tuwang-tuwang ipinakita ni Tim sa kanyang mga kasama kung paano niya nagawang buksan ang dalawang tarangkahan. Mula noon, naging mas obsessed sila sa paghahanda. Napagtanto ni Tim na kung kaya nilang buksan ang isang tarangkahan, malamang ay kaya rin nilang buksan ang lahat ng tarangkahan sa bilangguan. Kasabay nito, lalo namang naging mapanganib ang kanilang buhay sa loob ng bilangguan. Mas pinag-iigihan na ni Manhir ang pagmamasid kay Tim, dahil may napapansin siyang kakaiba sa kanyang kilos. Samantala, binabantayan sila ni Dennis at muli niyang binalaan si Tim na tumigil na bago niya mailagay sa panganib ang lahat. Ayon kay Dennis, binabago ng bilangguan ang mga tao. Sa simula, lahat ay nangangarap ng kalayaan, ngunit kalaunan ay na-realize din nilang imposibleng makatakas. Pagsapit ng ika-206 na araw, may mga bagong pader nang itinayo sa paligid ng bilangguan, ngunit nanatiling pareho ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa tuwing nakakalabas sila, sinisikap ni Tim, Stephen, at Leonard na suriin ang mga bagong bahagi ng paligid. Nagawa rin ni Tim na makagawa ng deal sa isang janitor. Kapalit ng mga sigarilyo at sabon, pumayag si Potluck na palihim na magpasok ng mga kapaki-pakinabang na kagamitan at mga dokumento tungkol sa konstruksyon. Ginagawa nila ang palitan malapit sa mga basurahan ng bilangguan, kung saan bihirang magbantay ang mga gwardya. Isang araw, nakatanggap si Tim ng mga bagong mapa ng bilangguan, na nagpapakita ng mga bagong konstruksyon sa paligid ng mga pader, at mga tore ng gwardya. Makalipas ang ilan pang buwan, sa wakas ay sinubukan na ni Tim at Leonard ang kanilang unang buong rehearsal ng pagtakas sa labas ng mga selda. Bago patayin ang mga ilaw, gumawa sila ng mga pekeng katawan sa ilalim ng kanilang mga kumot, gamit ang mga damit at unan upang isipin ng mga gwardya na natutulog sila. Nang maging tahimik na ang bilangguan, dahan-dahan nilang binuksan ang kanilang mga selda at palihim na lumabas sa pasilyo. Naka-duty ng gabing yon ang isang malaking gwardya, na sa isang banda ay nakatulong sa kanila dahil napakabagal nitong kumilos. Gayunpaman, alam nilang isang pagkakamali lamang ay maaaring tuluyang makasira sa kanilang plano. Nanginginig ang mga kamay ni Tim habang isa-isa niyang sinusubukan ang mga susi, habang si Leonard naman ay nagmamasid para matiyak na walang paparating na gwardya. Nang hindi inaasahan, biglang umalingaw-ngaw ang mga yabag sa malapit. Mas maaga palang nagsimula ang patrol ng malaking gwardya kaysa sa kanilang inaasahan. Mabilis silang pumasok sa isang storage closet at tahimik na isinara ang pinto. Mabagal na dumaan ang gwardya, ngunit sa loob ng ilang nakakatakot na segundo, huminto ito mismo sa labas ng kanilang pinagtataguan. Tumulo ang pawis sa mukha ni Tim, habang desperado namang pinipigilan ni Leonard ang nanginginig na pinto. Sa huli, umalis din ang gwardya.
Tahimik na bumalik ang dalawang lalaki sa pasilyo, at nagpatuloy sa pagsubok ng mga pinto sa mas malalalim na bahagi ng bilangguan. Isa-isa nilang sinusubukan ang mga susi, at nakakagulat na gumagana ang mga ito. Unti-unting nagiging posible para sa kanila ang pagtakas sa Pretoria Prison. Sa sandaling yun, biglang umubo si Stephen mula sa itaas, na kanilang senyales na pabalik na ang gwardya. Mabilis na bumalik sina Tim at Leonard sa closet, ilang segundo bago muling bumalik ang malaking gwardya. Sa pagkakataong ito, napansin ng gwardya ang mga patak ng pawis sa sahig. Mapaghinalang tinitigan ng gwardya ang paligid, habang sina Tim at Leonard naman ay pinigilan ang kanilang paghinga. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ipinagkibit balikat lamang ito ng gwardya at umalis. Bumalik si Tim sa kanyang selda na puno ng kaba at adrenaline. Pagkatapos ay maingat niyang pinaghiwa-hiwalay ang mga kahoy na susi at itinago ang maliliit na piraso sa isang tasa malapit sa kanyang kama, bago sinubukang matulog. Ngunit kinabukasan, hindi sinasadyang nakatulog ng sobra si Tim at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Pretoria, hindi niya narinig ang tawag para sa paggising. Agad na pumasok ang mga gwardya sa kanyang selda, habang personal siyang tinanong ni Captain Menhir. Dahil sa maraming taong karanasan ng kapitan sa bilangguan, agad niyang pinaghinalaan na may mali. Ayon kay Menhir, karaniwang nakakatulog ng sobra ang isang bilanggo kapag magdamag itong hindi natulog. Habang nakatayo si Tim na halos hindi makakilos sa takot, tuluyang hinalughog ng mga gwardya ang kanyang selda para maghanap ng mga ipinagbabawal na bagay. Sa gitna ng kaguluhan, natabig ng isang gwardya ang tasa ni Tim, dahilan upang kumalat sa sahig ang mga nakatagong piraso ng kahoy na susi. Agad na pinulot ni Menhir ang isa sa mga ito. Biglang natahimik ang buong silid, habang pinag-aaralan ng kapitan ang kakaibang bagay na kanyang hawak. Mabilis na nag-isip si Tim at nagsinungaling, sinabing mga gawang kamay lamang itong lagayan para sa mga litrato ng kanilang pamilya. Sa loob ng ilang mahabang segundo, tinitigan ni Menhir si Tim sa mga mata, halatang hindi kumbinsido sa kanyang sinabi. Ngunit sa huli, tila naniwala rin ang kapitan at umalis, matapos bigyan ng babala si Tim na maging mas maingat sa susunod. Pagkaalis nila, halos mag-collapse si Tim sa sobrang ginhawa, ngunit binago ng muntik na pagkakahuli ang lahat. Kaya mula kinabukasan, sinimulan niyang itago ang mga susi sa iba't ibang bahagi ng bilangguan, gaya ng silid-aklatan, kantin, maging sa mga basurahan, at ang ilan ay ibinabaon din nila sa maluwag na lupa sa bakuran. Sa ganitong paraan, kung matutuklasan ng mga gwardya ang isang taguan, may iba pa silang maaaring mapagkunan. Kasabay nito, sinadya din ni Tim na hindi maglinis ng katawan at magsipilyo ng maayos, umaasa na sana'y magkaroon siya ng impeksyon upang makapunta sa klinika ng bilangguan. Nang dalhin siya ni Menhir sa doktor, palihim na pinag-aralan ni Tim ang lahat ng bagay sa kanyang paligid, bawat kandado, pasilyo, pinto, at mekanismo ng mga ito. Pagsapit ng bisperas ng Pasko, lihim na nagtipon ng grupo kasama si Dennis at ang iba pang political prisoner upang ipaliwanag ang buong plano. Sa puntong yun, nakagawa na sina Tim ng 39 na kahoy na susi para sa 15 magkakaibang pinto at tarangkahan sa loob ng bilangguan. Bawat susi ay maingat nilang hinubog at sinubukan sa loob ng maraming buwan. Namangha ang mga bilanggong nakikinig sa sobrang detalyado ng kanilang plano sa pagtakas. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Dennis na sumama. Para sa kanya, kahit makatakas sila, wala naman silang ligtas na mapupuntahan. Naniniwala siyang kahit makalabas sila sa Pretoria, habang buhay silang hahabulin ng pamahalaan. Binigyan siya ni Tim ng huling pagkakataong sumama sa kanila, ngunit mahinahon lamang na umiling si Dennis. Bago umalis, palihim na ibinalik ni Dennis kay Tim ang kanyang nakatagong pera, na itinago sa loob ng isang tubo ng toothpaste. Nang gabing yun, personal na muling hinalughog ni Captain Menhir ang selda ni Tim. Pawis na nakatayo si Tim sa labas, ngunit gaya ng dati, wala silang nakita. Galit na umalis si Menhir dahil alam niyang may itinatago si Tim, ngunit wala siyang sapat na ebidensya upang patunayan ito. Nang tuluyan ng tumahimik ang bilangguan sa gabi, tahimik na lumabas sina Tim, Stephen at Leonard sa kanilang mga selda habang nakasuot ng mga damit pang sibilyan sa ilalim ng kanilang uniforme. Naiwan ang mga pekeng katawan sa ilalim ng kanilang mga kumot upang malinlang ang mga gwardya kapag nagsagawa sila ng inspeksyon. Bago sila tuluyang umalis, muling nilapitan ni Tim si Dennis at tinanong kung nais niyong makamit ang kalayaan, ngunit muli itong tumanggi. Pagkatapos nito, tinipon ng tatlo ang lahat ng mga susi na itinago nila sa iba't ibang bahagi ng bilangguan, at nagsimula ng bumaba sa hagdan.
Ngunit biglang muntik nang masira ang lahat, nang magkaproblema ang palikurang ginamit ng malaking gwardya, at pagkatapos ay mabagal na naglakad patungo sa kanilang direksyon. Agad na nagtago ang tatlo sa loob ng isang silid-imbakan, at nanginginig na pinigilan ang pinto. Kapag nabuksan ito ng gwardya, tuluyan nang matatapos ang kanilang plano. Ilang sandali pa, dumating na ang gwardya at napansin nitong bahagyang gumagalaw ang pinto. Ngunit bago pa nito masuri ang silid, biglang namatay ang kuryente. Lumalabas na sinadya ni Dennis na basagin ang ilaw sa kanyang selda, na naging sanhi ng pagkawala ng kuryente sa buong gusali. Pagkatapos nito, nagsimula siyang sumigaw kasama ang iba pang mga bilanggo upang ilihis ang atensyon ng gwardya. Gumana ang kanilang plano. Umalis ang malaking gwardya sa silid-imbakan at umakyat upang alamin ang problema. Nang walang sinasayang na oras, lumabas ang tatlo sa silid-imbakan at mabilis na nagtungo sa susunod na pinto. Isa-isang nabubuksan ang mga nakakandadong tarangkahan gamit ang mga kahoy na susi ni Tim. Click, isa na namang pinto. Click, isa pang tarangkahan. Ilang buwan na ang nakalipas, tila imposibleng takasan ang mga pader na ito, ngunit ngayon, unti-unti na nilang nabubuksan ang bawat isa. Sa huli, nakarating silang tatlo sa huling pintuan na naghihiwalay sa kanila mula sa kalayaan. Sa maliit na bintana sa tabi ng pinto, tanaw na nila ang mga kalsada sa labas ng mga pader ng bilangguan. Matapos ang mahigit isang taon na pagkakakulong sa Pretoria Prison, isang pinto na lamang ang pagitan nila at ng kalayaan. Kinuha ni Tim ang huling susi at ipinasok ito sa kandado, ngunit walang nangyari. Sinubukan niya ang isa pang susi, ngunit hindi rin ito gumana. Nagsimulang bumilis ang paghinga ni Stephen habang si Leonard naman ay kinakabahang palingon-lingon sa kanilang likuran. Iminungkahi ni Tim na bumalik na sila sa kanilang mga selda, ngunit hindi pa handang sumuko si Leonard. Inilabas ni Leonard ang kanyang chisel at sinimulang hampasin ang kandado ng pinto. Gumawa ito ng malakas na ingay, kaya labis na kinabahan si Tim dahil baka marinig sila ng mga gwardya. Ngunit sa pagkabigla ng lahat, gumana ang plano. Matagumpay na nasira ni Leonard ang kandado, at tuluyan nang bumukas ang pinto. Ang huling balakid na kanilang haharapin ay ang sniper na nakabantay sa tore. Ang mga gwardyang ito ay sinanay na barilin agad ang mga bilanggong sumusubok na tumakas, ngunit dahil nakasuot ng mga damit pang sibilyan ang tatlo, mahinahon silang naglakad palabas, na para bang mga ordinaryong manggagawa sila. Walang naghinala sa kanila, maging si Menhir, na busy sa pakikipag-usap sa isang tao sa malapit. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, tumakbo sila hanggang sa marating ang lungsod. Para silang mga taong muling isinilang habang mabilis na tumatakbo sa mga kalsada. Wala nang matataas na pader, mga nakakandadong pinto, o mga gwardyang sumisigaw sa kanila. Kalaunan, nakakita sila ng isang nakaparadang taxi at hiniling sa tsuper na ihatid sila patungo sa border. Nag-alangan ang tsuper nang mapansing mga puti sila, ngunit nang maglabas si Tim ng malaking halaga ng pera, pumayag din siya. Buti na lang ay hindi nalaman ng tsuper na ang perang yon ay galing sa puwet ni Tim. Habang palayo ang taxi mula sa Pretoria Prison, tahimik na naupo ang tatlo at hindi makapaniwala na nakatakas sila. Samantala, nagsimula si Menhir sa kanyang karaniwang gawain sa bilangguan na para bang walang nangyari. Sunod-sunod na pumila ang mga bilanggo, habang isa-isang binubuksan ang mga selda. Nang makarating si Menhir sa selda ni Tim, napansin niyang walang tao roon. Noong una, inakala niyang nagtatago lamang si Tim sa loob, ngunit nang makita niya ang pekeng katawan sa ilalim ng kumot, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang nagtungo sa selda ni na Stephen at Leonard, ngunit pareho rin itong walang laman. Agad na umalingaw-ngaw ang alarma sa buong bilangguan, ngunit huli na ang lahat. Habang nangyayari ito, nagsimulang tumawa si Dennis at ang iba pang mga bilanggo. Hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil matapos ang ilang buwang takot at pananahimik, matagumpay silang nakatakas ng buhay. Sa huling eksena, ipinakita ang mga tunay na pangyayaring naganap matapos ang pagtakas. Nagsimula ang isa sa pinakamalaking manhunt sa kasaysayan ng South Africa, ngunit hindi kailanman nahuli ang mga tumakas. Tumawid sila sa border patungong Mozambique, pagkatapos ay sa Tanzania, at kalaunan ay nakarating sa London, kung saan muli silang sumama sa ANC at ipinagpatuloy ang kanilang paglaban sa apartheid. Noong 1991, matapos ang mahigit isang dekada, sila ay napatawad at nakalaya mula sa kanilang mga kaso. Napawalang sala si Dennis noong 1985 at tuluyan niyang nakasama muli ang kanyang asawa at mga anak. Si Tim naman ay hindi na muling nakasama ang kanyang asawa dahil nang makabalik siya sa South Africa,
pumanaw na ito. Noong 1992, tuluyang bumagsak ang apartheid, at noong 1994, si Nelson Mandela, ang pinuno ng ANC, ay nahalal bilang Pangulo ng South Africa, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.